At maraming salamat sa mga taong sumuporta sa amin at kay Merjen. Alam ko na marami pa naniniwala sa aking anak. Kaya ganyan karami ang tao. Ako'y tuwang-tuwa. Dahil napakarami ninyo, hindi ko kayo kayang bilangin. Nagpapasalamat ako sa mga paring tumulong sa amin, sa mga madre, sa mga sister, at sa mga teacher, sa mga estudyante, at sa mga kabataan. Pati na sa mga katandaan na rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil ako, ito, naging matatag ng dahil sa inyo, sa mga magagawa. Maraming salamat din sa inyo. Sa mga kababaihan, maraming salamat. Binigyan niyo ako ng lakas. Sa totoo lang, kung malalaman niyo ang buhay namin, kabag-habag kami. Ikukwento ko lang sa inyo ang buhay namin. Kaya yung anak ko nangarap na umalis. Kami mahirap lang. 5 ang anak ko, 4 ang babae, 1 lalaki. Isa ang anak kong lalaki. Pero ganun din, walang mabahay yung 4 na yun. Walang sariling bahay. Walang tayuan ng bahay. Yung mister ko, matagal na naglingkod sa Hacienda Lucita. 15 taon pa lang yung mister ko noon, hanggang sa magtatatlo na anak namin. Umalis kami dahil kulang na kulang, hindi kakasya sa amin. Kaya yung mga anak ko nakaranas ng matinding hirap. Nasubukan namin kumain. Ang kanin namin kamote, ang ulam namin suso. Nasubukan namin kumain 1 salop na bigas, kalahating butong mais. Yun po ang agwan namin. Nasubukan po namin na magbote bakal, nagpipit-pit na mga lata, namumulot na mga yero-yero. Nasubukan po namin na nagtinda ng ice drop. Mayroon pa rin po mga taong masasama. Kinain nila na kinain. Tapos itinulak na sira, wala ho, hindi nila binayaran. Nasubukan din ho na anak kong lalaki. Nagtinda ng balot, kinain po nila lahat, walang bayad. Nung sumugod sila mag-ama, walang nangyari dahil marami sila, umuwi na lang mag-ama. Ganon po yung buhay namin. Ala po kami sa sariling tahanan, mahirap lang po kami. At si Merjen po, may 2 anak, wala na rin pong asawa dahil may asawa na po yung asawa niya. Kaya po siya ay naglakas loob ng mga ibang bansa. Unang-una po ng ibang bansa si Merjen sa Dubai. Pero wala pa rin pong swerte, 10 buwan lang po. Pinagtangkaan po siya ng employer niya. At pinagtangkaan din siya ng kasambahay, nakasama niyang Muslim daw yata yun. Sinaksak yung anak ko, kaya meron siyang patandaan sa kamay. Yun ang inabutan sa kanya. Kaya ang ginawa ko, pinauwi ko na lang yung anak ko. Ayun na nga po, wala pa akong 3 buwan dito. Nilapitan siya ni Maria Cristina, hinikayat siya. Pinakuan na magandang trabaho, pinakuan na malaking sweldo. Tuwan-tuwa yung anak ko nung pumunta sa amin. Nanay, may maganda na akong trabaho. 25,000 ang sweldo ko. Mapapag-aral ko na yung 2 kong anak. Matutulungan ko pa yung mga kapatid ko. Kayo ni tatay, yun ang sabi niya sa amin. Hayaan nyo nanay, tatay. Unang sweldo ko, ipapadala ko sa inyo. Yun ang sabi niya. Na hindi namin akalain na ganun pala mangyayari. Yung pangarap niya namatay. At eto, 5 taon na siya nakakulong. Nakakulong siya ng 5 taon. Na ako pa nabibigay siya na nagpapadala. Sa halip na siya ang mapadala ng pera sa amin, hindi. Ako, alam po ba ninyo, araw-araw nagtatabi po ako ng pera dahil alam ko, natatawag ang anak ko na wala siyang ganon dahil babae nga po, maraming pangangailangan. Kaya pag tumawag po siya, meron po ako kaagad na ibibigay. Hirap na hirap po ako mabudget. Dahil yung tatay niya nagkasakit pa ng 3 taon, hindi na paghanap buhay. Lagi ko pinapagamot, ako lang po, lahat. Ako po lahat ang gumagawa ng paraan.
para po mabuhay ko ang pamilya ko. Sana magtutulungan na ako ni Mary Jane. Pero hindi. Ganun po ang nangyari sa kanya. Napaniwala lang po. Nagtiwala siya sa kinakapatid niya. Akala niya hindi siya ipapahamak. Dahil hindi ba tao, kinakapatid niya yung asawa ni Christina. Ninong niya sa kasal, yung biyanan, na hindi namin alam na sila pala ang magpapahamak sa aking anak. Kaya, eto, namatay ang pangarap namin, pare-pareho kami. Nakulong, no 2010, nakulong yung anak ko. Buong pamilya ko, nakakulong na rin. Wala. Lalo-lalo na po hindi ko po alam na dahil wala na po ang malapitan. 2 taon na higit ako lumapit sa ating presidente. Marami ho ako nilapitan. Humingi po ako ng tulong. Nagmamakaawa. Kagustuhan ko pa sinigamit. Jeep pa. Naghihiram akong jeep. Gagasulin ako. Babayaran ko pa ang driver. Yun po ang ginawa ko. Pero wala. Iisa lang po ang pangako nila lahat. At sabi po nila, gagawin daw po nila lahat na magagawa nila. Pero wala. Ang huling pong lapit sa DFA, may isang attorney po kami na nakausap doon. At sabi po sa amin na attorney na yon, nanay, sa dami na nahuli sa anak mo, kahit sa madalim yan, bitay na yan. Yun po ang sinabi sa akin sa DFA. Kaya hindi na po kami lumapit. Hindi po namin iniisip na mangyayari po uli ito. Sa totoo lang po, niloko pa rin kami ng DFA. Pinaluwas po kami sa Maynila. Sabi, gusto raw ba namin madalaw yung anak ko sa Indonesia? Ang sabi ko sa kanila, kung bibitayin na yung anak ko, hindi kami pupunta. Eto po sabi na sa amin, hindi raw. Kung gusto lang namin dumalaw. Aba, sino ang tatanggi? Swerte na po yun. Oo, yun ang sabi namin. Pumunta po kami. 3 araw lang ho namin nadalaw yung anak ko. Masaya po kami. Talaga napakasaya namin buong pamilya. Na hindi ko alam na yun na po pala ang huling maakap ko anak ko at magakarap kong buhay. Dahil April 10, naatuna na po pala yung anak kong bibitayin. Wala pa rin nagawa ating presidente. Dumating po ang migrante sa buhay namin. Dumating po ang migrante sa amin. Nagulat ako. Napakilala po sila. Ako po si Ma'am Connie, ako po si Chris, ako po si Bonnie. Migrante po kami. Gusto namin tumulong sa inyo. Alam po ba nyo, para kung hindi na rin, tinanggap ko po agad. At nagpapasalamat po ako na maraming sa mga migrante. Sa lahat na tumulong sa amin. Maraming salamat.